Story time, ang nakaka-inspire na story ni Lam. Isa siyang assassin at ang target niya ngayon ay isang batang nagangalang Sayan. Sinugod niya ang barko at pinagkapatay ang mga bantay. Kahit na maraming kawal na nandito, hindi pa rin nila kinaya si Lam. Gumamit rin siya ng wave breaker para sugudin ang mga to. Habang tinataka si Sayan ng pinuno ng mga kawal, may inabot sa kanya sabay sarado ng pinaglalagyan. Nakita pa ni Sayan ang itsura ng pating na umatake sa kanila, sabay tinapon na siya palabas ng barko para maitakas. Naubos ni Lam ang mga kawal at ang huling natira ay binato siya ng lampara pero nakailag lang siya. Hindi niya namalaya na ang lampara na yon ang magpapalaya para masunog at tuluyang sumabog ang barko. Napadpad si Lam sa tabing dagat na walang malay, habang may isang batang gumagamot sa kanya para masagip ang kanyang buhay. Naaninag niya to na tila nanghihina nakakagamot sa kanya at biglang nawalan to ng malay. Nung nagkaroon siya ng lakas, sasaksakin niya sana si Sayan, ngunit siya ay napatigil. Dahil naisip niya, ito yung sumagip sa buhay niya at naaawa siya dahil walang kamuwang-muwang yung bata. Napunta sila sa isla na sila lang ang tao. Kinagabihan, nag-iyaw sila ng isda para ipakain kay Sayan. Sa una na natakot si Sayan dahil hindi kumikibo si Lam. Maya-maya, binatuhan na rin siya ng isda. Lumipas sa mga araw, hindi pa rin sila nag-uusap. Pero sinusundan lang siya ni Sayan. Namuhay sila dito at natuturing mangisda si Sayan kasi ito rin ang way para makatulong kay Lam para may kainin sila. Habang nakaupo si Lam sa tabing dagat, binigyan siya ng bulaklak ni Sayan. At tinanggap niya naman to at napaisip ng malalim. May isang gabing binabangungot si Lam. Nakikipaglaban siya at tinahatak ng mga shadow pababa at buong akala niya ay katapusan niya na kasi wala na siyang takas. Buti na lang inangat niya yung kamay niya sa may liwanag at may isang kamay pang humila sa kanya paangat at iniligtas siya. Pagising niya, hawak ni Sayan ang kanyang mga kamay. At doon, biglang nagbago ang ihip ng panahon. Gumawa na sila ng bahay dito at tinaniman naman to ni Sayan ng mga bulaklak. Habang nagpupukpok siya, pinayungan na rin siya para hindi mabasa. Nanood din sila ng Falling Stars at dito makikita niyong umaliwalas na ang mukha ni Lam at nagkaroon ng buhay at saya. Ngunit may isang pangyayari ang dumating. Habang namumulot si Sayan ng mga bulaklak, biglang umulan kaya naman inilagay niya to sa bag niya at dali-daling umuwi. Maya-maya, nagulat siya dahil meron siyang bangkang nakita at mga kawal na tila may hinahanap at biglang lumabas si Sima Yi at lumipad papunta sa kanya para siya ay dakpin. Dali-dali siyang tumakbo para tumakas. Pagtingin niya sa likod, nakakita siya ng pating na pasugod sa kanya at naalala niya ito rin yung pating na sumugod sa barko nila at gusto siyang patayin. Gulat at takot ang naramdaman ni Sayan. Pagdaan sa kanya ng pating, nakita niya si Lam at ito ang pumigil kay Sima Yi para patayin siya. Nagkatinginan silang dalawa at hindi pa rin makapaniwala si Sayan na yung pating at si Lam ay iisa. Kaya naman nagmadali siyang tumakbo papalayo, ngunit pinahabol siya sa mga kawal. Paglaban dito si Lam para mailigtas lamang si Sayan, pero naabutan pa rin siya at may kinuha sa kanya na Jade. Habang sinakal siya, kinagat niya to at tinapon siya habang yakap-yakap niya yung Jade. Yung time na sasaksakin na siya, nakita to ni Lam at binato niya yung sandata niya para maprotektahan lamang niya si Sayan. At dito niya nakita na tumutulo ang dugo ni Lam at tumago sa katawan niya yung espada. Paghugot sa katawan niya, ito na rin yung tsansa nila na may takas niya si Sayan papalayo. I'd seen many people fall, but this was the first time I had fallen in front of others. It wasn't anything major. I was just a little sleepy. Maililigtas niya pa kaya si Lam?
Yun lang, sana nagustuhan nyo yung story ni Lam at Sayan. At kung gusto nyo pa ng ibang storya, i-visit nyo ang YouTube channel ko at dito nyo i-comment kung sino ang trip nyo.